Namomroblema naman ang DSWD kung paano ipamamahagi ang rice subsidy sa ilang benepisyaryo na hindi kumpleto ang pangalan at iba pang detalye na nakalagay sa listahan galing sa Trade Department. Paano nga ba matitiyak na mabibigyan rin sila ng ayuda sa gitna ng pinatutupad na price ceiling sa bigas? Pag-usapan natin sa ating serbisyo ngayon, kasama si Trade Assistant Secretary Agaton Overo. Itong status nga po ng pamamahagi ng subsidy para sa mga rice retailers. Magandang hapon po sa inyo, ASEC. Magandang hapon sa iyo at sa ating tagapakinig. Una po muna, pakipaliwanag po sa amin, ano po ba yung proseso ngayon? Anong status? Kasi alam ko yung DSWD yung namamahagi, pero yung listahan po ay galing po sa inyo dyan sa Trade Department. Yung kasing hindi tulad ng nung panahon na wala pang rice tarification law. Dati lahat ng impormasyon, centralized yung registration ng mga rice retailers sa NFA. So after 2018, medyo hindi na tama yung datos. Maraming nagsara, maraming nagbukas. So ang naging challenge sa amin sa DTI, yung kumuhang tamang impormasyon at hindi to centralized. Bawat munisipyo, bawat syudad, kailangan lapitan namin, kunin namin yung impormasyon sa tulong ng LGUs, kailangan namin i-validate kung yung physical presence sila, kung nagko-comply sila sa EO 39. Medyo hindi naging madali, lalo na sa unang mga araw. Magwa one week pa lang tayo ngayong unang linggo pa lang ng pagpamamahagi ng ayuda sa ngayon. So minsan may mga mali nga, tama, may mga maling spelling, kulang-kulang ang impormasyon. Hindi rin naman ganun karami yung ating mga tao sa DTI para mag-validate. Pero habang dumaan yung mga araw, bumibilis na rin yung proseso, medyo alam na rin natin kung anong dapat gawin. So ngayon po, pakibigyan lang kami ng idea, ilan po yung talagang nandoon sa listahan, ilan po yung bilang ng mga retailers at ilang percent na po yung nabigyan? Wala po kaming mother list. Tuloy-tuloy po as soon as habang nakukuha namin yung impormasyon, by batches, namimigay na tayo. So far sa NCR, may higit 1,500 na nabigyan. At overall, hindi na ganun kalaki. Sa overall sa buong Pilipinas, nasa 2,000, may higit 2,500 sa buong Pilipinas na yan. Maliit pa yung numero, pero nagkakahalaga na rin ng mga 35 million pesos kung hindi ako nagkamali. So, bumibilis na yung proseso, pero sabi ko nga kanina, medyo unang linggo pa lang namin ang pagbibigay. At sabay sa pagbibigay kasi yung pagkakalap ng impormasyon ng mga retailers. At hindi lang kailangan isubmit yung pangalan at address, kailangan din ng validation sa parte ng DTI. Medyo kapos sa tao pero tuloy-tuloy lang po yung trabaho. Ibig niyo sabihin, ASEC, halimbawa may retailer na madagdag sa listahan kasi na-validate nyo na, so parang dun pa lang marirelease, no, yung pangalan ng retailer na yan, nakasama siya sa listahan at makakakuha siya? Hindi naman tayo pa isa-isa mag-schedule. May batches tayo, by municipality. Kailangan kahit naka-ready na kasi yung listahan, yung mga unang araw namin, maraming pagkakataon na hindi dumating yung mga retailers. Kahit sa listahan kasi minsan may bimilakad din ng araw na yon. So kailangan din ng koordinasyon ng LGU, ng DTI, dun mismo sa mga retailers na malaman nila na itong araw na to at ganitong oras at ganitong lugar, magbibigay ng cash assistance sa mga micro rice retailers. Paano Medyo maraming preparasyon, hindi ganun kadali yung paghanda ng lista. So, pero sabi ko nga, habang tumatagal, medyo natututo na yung mga tao kasi bago rin tong assistance program na to. ASEC, paano po yung makakasama dyan? Paano nyo pinipili yung makakasama doon sa makakatanggap ng ayuda? Tsaka alam ko binanggit din ng Pangulo na dapat kahit yung mga sari-sari store, no, na nagbebenta ng bigas ay maisama. Nauuna sa mga listahan natin yung mga, siyempre, rehistrado sa mga LGUs. Kasi andyan na yung mga data available. Pangalawa na rin na nagiging source ng information natin yung mga at the barangay level. May mga programa minsan yung mga LGU na mga maliliit na negosyante na hindi rehistrado sa BPLO pero meron silang program, sila nakarehistro. So ang nagiging namin, check namin kung tama yung mga pangalan kasi minsan may mga errors rin sa listahan. Tapos yung information nila, kailangan i-verify.
Tapos yung compliance din sa EO39 na hindi naging madali. Paano po aapela yung mga wala sa listahan? Ano pong dapat nilang gawin or ano yung dapat nilang ipakita? Tama po. Ang unang-una, kailangan silang lumapit kung pwede sa mga LGUs nila kasi doon naman kami nagko-coordinate kung paano mabigay yung mga cash assistance. So doon, kailangan rin nila pakita na totoong nagtitinda sila. Mhm. So may pwede ba talaga sila? So yung first level ng checking nasa LGU rin. Tapos double check namin. Siyempre umaasa rin kami doon sa ginawang initial groundwork ng LGU pag ganun. Pag wala hindi sila nakasama sa listahan ng BPLOs. Eto, pinapakita rin namin yung pwedeng i-text na number, tsaka yung mga ibang detalye na pwede pong ilagay dyan. Kasi yung nakita po namin ng ibang reporters namin, minsan iba yung pangalan or yung iba parang nickname lang yung nakalagay. So syempre, hindi rin po sila mabigyan ng ayuda. Pero paano naman po yung iba naman nagrereklamo, nabibigyan naman daw yung mga hindi dapat mabigyan. Halimbawa, hindi naman pala sila nagtinda ng mga 41 and 45 pesos na rice or mga imported na rice yung binibenta nila. May way ba kayo na check po yan, ASEC? Nung una siguro may mga pailan-ilan na pwedeng nakalusot pero again, trabaho nga namin na mag-verify at mag-validate kung ano nangyayari sa mismong mga lokasyon nila. So, yung dagdag trabaho at dagdag pursigi sa aming mga tao na hindi naman ganong karamihan talaga. So pero ngayon po tingin nyo maayos naman na yung mga dapat mabigyan, yun lang talaga yung nakakatanggap. Kasi may mga nagrereklamo na yun nga po, yung iba kahit na rice retailer sila but they don't sell yung 41, 45 pesos. Yun yung kaya naging medyo dagdag sa pagbagal ng pag-validate ng mga listahan. Kasi nga, kailangan alamin rin na nalugi sila at nagtitinda talaga sila sa tamang presyo. Okay, sige po. Pagpatuloy natin ang ating usapan, kasama pa rin si Trade Assistant Secretary Agaton Overo sa pagbabalik ng Newsroom ngayon. Dito lang sa CNN Philippines.